Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for January 2026. Wow, first month na tayo ng taon. Ano po naghihintay sa inyo? Let's begin. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman this month. In your core energy, the Five of Wands. In the area of what you need to focus, you have the Hanged Man. In the area of what you need, you have, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Cancer, kung lagi po kayo nanonood sa akin, this is the moment na kailangan mo na mag-wish because Nine of Cups will take care of that. Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Eight of Cups. In the area of your near future, you have the King of Swords, yes. In the area of your challenge for the month, Ace of Wands. In the area of your fortune, you have the Knight of Pentacles. In the area of your divine messages, you have the Judgment card. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Cancer, thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan sobra para sa akin sa tuwing meron tayong libreng reading for Cancer dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like and also sa mga nagko-comment sa baba. Thank you. Malaking tulong din po yan. Hello po sa inyo. So, in the background of your reading, you have the Fool card. Yes, the Fool is all about starting anew, no? Breaking free mula sa mga nakasanayan at ready nang gumawa ng paggalaw. Mga bagong diskarte, mga bagong atake, mga bagong unfamiliar move na hindi ka medyo bihasa pero kayang-kaya mong gawin dahil may kahandaan na in your part. So, ngayong Enero ito, Cancer, panahon na para ikaw ay talagang sumugal sa buhay. Meron ka sigurong mga napag-iisipan na nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na gusto mong gawin. And your spirit guides are giving you somehow a go signal na ituloy na yung plano ngayong Enero. Kasi nakita niya na ready ka na, kaya mo na, baka na pag nilay-nilayan mo yan, na plano mo na ng buo. So, you need to make a bold move to start a new beginning para sa buhay mo. Kasi kayang-kaya mo na. Okay? Partneran natin to ng card of the month. Meron po kayong nurture. So, nurture others and also yourself. So, sabi dito, patuloy mo daw alagaan, ingatan yung mga tao, bagay o pinapangalagaan mo sa buhay mo na importante sa'yo. Ito yung panahon na alagaan, payabungin, palakihin, padamihin, patagalin. Okay? So, napakaganda. Protektahan mo daw at saka laging bigyang oras yung mga bagay na alam mong importante sa'yo. In your core energy, meron po kayong the Five of Wands. Five is a number of change. So ngayong buwan na ito, may mga pagbabago kang kailangan gawin para makatulong sa'yo. Sabi ng yung spirit guides, meron ka daw kasing pinaglalaanan ng oras na medyo sumasayang sa iyong oras. Okay, example, busy ka sa work, busy ka sa business mo pa, and then meron ka pang ibang bagay on the side. Parang sabi ni God, teka, busy ka na nga sa maraming importante, bakit parang nasasayang pa yung katiting mong oras sa mga temporaring bagay na hindi talaga nakakatulong sa'yo? Some of you, you need to prioritize. Kitang ko yung chaos or hindi organized na schedule mo, ginagawa, yung oras mo, sabog-sabog, no? So parang sabi ni God, i-align natin. Ilagyan natin ng order ang mga ginagawa mo para makita mo kung ano yung importante, ano yung mga dapat i-prioritize, at ano yung mga bagay na dapat nang i-chupi-chupi sa buhay mo. Okay? For other cancers po dyan, sabi na yung spirit guides, parang hindi na worth it yung mga away o sigalot. May mga ka-conflict ka o hindi ka kasundo. Either family member, or kaibigan, or co-worker. Sabi na yung spirit guides na huwag ka na magduel. Huwag mo na bigyang buhay pa. Hayaan mo na sila. Learn to detach yourself and find your own happiness away from these people. Okay? Kasi deserve mo naman yung kaginhawaan. So, kumbaga,
Etong Enero, binibigyan ka ng chance ni God na mag-reset. Mag-reset pagdating sa mga taong nasa community mo o nasa circle mo. You need to really parang sinasala, no? Salain mo yung mga taong may access sa'yo. Especially yung mga tao ding kaakibat mo sa buhay. Some of them are really the reasons of your pain or the reasons of your stress. Bawasan yan para magaan ang pasok sa'yo ng Enero. Narinig ko rin dito panahon na para maliwanagan ka. Medyo nalilito ka pa about something. Cancer, ano? May plano ka. Yung ibang cancer dyan, may planong gawin this Enero or this 2026. Nararamdam ko yung confusion mo. Parang, pupunta ba ako dito o doon? Saan ako, saan ako, saan ako? You need to really think hard this time para alam mo kung ano yung susugalan mo na worth it para sa'yo. Okay? Clarify natin to. So Cancer, ano ang mga nilook forward mo ngayong Enero? Comment down below. Ano ang mga inaasahan mong darating at talaga mga ina-anticipate mong makuha at this time? Comment po kayo sa baba. 5 of Wands. The Fool card. Yes, talagang bagong simula ito. Kung nahihirapan ka na sa isang samahan, sa isang grupo, sa ginagawa mo, at parang puro struggles, baka kailangan mo nang baguhin ang strategy mo o baguhin na yung linya, baguhin yung direksyon. Baka nandoon talaga yung para sa'yo. Alam mo, narinig ko, huwag daw ipilit ang isang bagay, lalo't higit kung ramdam mo na you need to detour or you need to walk away from something that is burdening na para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Hanged Man. The Hanged Man, you need to focus on your surrender. No? Pagsuko sa mga bagay-bagay na hindi mo kayang ipilit. Especially here with the 5 of Wands. May mga away, problema na kailangan pagpahingahin muna. Mga confusion na nag-uugat sa fear eh. Kaya ka confused kasi takot ka sa outcome and pinapangunahan mo yung sitwasyon imbes na isipin mo lang muna yung pangayon at yung kaya mong gawin. Nararatel ka sa outcome. You want it done already at gusto mong maganap yung gusto mong mangyari. Eh, di ba, buhay naman, God is here for us, di ba? So, yung will niya ang gaganap. So, wag mong katakutan yung mangyayari. Trust lang kay Lord. Surrender the perfection. Surrender the fear of failure. Just do what you can. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang ang panghawakan mo. The rest, idasal mo na kay God na siya na yung bahala doon. Okay? Clarify natin to. The Hanged Man. So, baka mapanood mo to Cancer a day after Christmas. So, kamusta po ang naging Pasko ninyo? Kamusta po ang inyong vacation? And also, what are you looking forward talaga ngayong putukan na bagong taon sa medianoche? So, comment down below. Merry Christmas and Happy New Year po. Hanged Man is being clarified by the Death card and Rebirth. Yes. Sabi rito, surrender the control talaga of everything. Let things unfold. Hayaan mong magbago yung dapat magbago. Hayaan mong dumaan yung dadaan. Hayaan mong matanggal yung dapat matanggal. You don't need to hold things like this. Masyado mong hinahawakan ng ganito. Kaya kahit ikaw mismo, napapagod ka na sa kaka-keep up doon sa standard na sineset mo. Kaya ngayon kailangan maging spontaneous ka lang. Para kang tubig sa ilog na mabilis umaagos at malayang umaagos. Ito yung Enerong ito na sasabihan ka ni God na, sige, gawin mo yung gusto mo, gawin mo yung makakaya mo, pero huwag mong bugbugin ang sarili mo sa kakapilit ng mga bagay-bagay. You need to transform and let things flow. Kapag na-realize mo yan, liliwanag ang isip mo na parang, oo nga no, tama nga. Kaya ako masyadong aligaga at puro pangamba kasi pinapangunahan ko lahat ng bagay. Okay? You need to transform for the better. Simulan mo siya this time or this way. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the 9 of Cups. You need to make a move patungo sa yung mga pangarap. Okay? Meron kang dasal, meron kang hinihiling. Example, pangarap mo makapuntang Korea. Sabi mo, Lord, gusto ko makapunta ng Korea. Ang question mark natin, ano yung effort na ginagawa ni Cancer para mag-align ka sa wish mo? Ano ibig sabihin nun? Yun, example natin, gusto mong makapunta sa Korea. So, anong ginagawa ni Cancer para step by step magawa niya yun? So, what is your side of the effort? Kasi si God, binibigay niya yung effort niya. Si universe Nilalapit niya sa iyo yung energy of
Korea wish. So ikaw, ano yung mga kilos mo naman? You need to show the universe na meron ka ring ginagawa para mag-align kayo at makuha mo na yung wish mo. Parang ganon, okay? So, sabi dito, itong Enero na to ay isang malaking hakbang mo para tuparin ang iyong mga wish. You're taking a risk and getting your desired life, no? Pero paano magaganap yan kung wala kang kahandaan na sumugal or tumulay? Kaya you need to ask yourself, ano ba yung mga handa akong gawin para makatulay na ako at makadiretso na ako sa aking pangarap, sa aking dream. Okay? Nine of Cups. The Five of Pentacles. Huwag mo isipin daw lagi na mahina ka. Huwag mo isipin na mag-isa ka lang. Siguro nga, mag-isa ka, pero malakas ka. Kaya mo, no? Huwag mo laging isipin na, ay, wala kasi akong ganito. Ay, kapos ako sa ganyan. Ay, wala kasing tumutulong sa akin. Huwag mong gamitin yung weaknesses mo as your excuse. Maaaring totoo, kahinaan mo yan. Pero kung laging ginagamit mo yan na bala, excuse na yan. Naghahanap ka lang ng dahilan para hindi gawin yung isang bagay. So, payo sa'yo na yung spirit guides, ignore your weaknesses. Gamitin mo yung mga strength mo. Saan ka ba malakas? Yun ang pamayanihin mo para itong mga bagay na gusto mong kunin ay makuha mo talaga. Tama na excuses, tama na ang mga reasoning. Time na to put the hard work para tayo ay magkaroon ng magandang buhay at makamit natin yung dream life na gusto natin. Okay? Kilos-kilos bangon. Hindi ka mag-isa. Hindi ka nakalugmok dyan. Kayang-kaya mong ibangon ang sarili mo. Tingnan mo naman siya, oh. Malungkot siya kasi hindi siya makapasok sa pinto. Nandun lang yung susi, oh. Ang laki-laki ng susi. Ayaw niyang kunin kasi feeling niya hindi niya kaya. Kayang-kaya niya maisuksok doon sa doorknob, di ba? So parang ganon ang simbolismo sa'yo. You can get out of that dark space because ikaw mismo dapat ang may inisyatibo para lumaban at bumangon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Eight of Cups. Si Eight of Cups, pinapayuhan ka dito, Cancer, na gusto mo nang lumayo sa mga magugulo. Especially sa mga bagay na sumisira or umaagaw sa oras mo na dapat nag-advance ka na. Dapat nag-level up ka na. Pero dahil maraming mga away, problema, sigalot, nakita ko dito na marirealize mo na, ay, ayoko na ng ganito palagi. Ayoko na ng paulit-ulit-ulit na issue. Ayoko na ng problemang ganito lang. I want to expand. I want to find my happiness. I want to find what's mine. Kaya ito, tumatapang ka na. At nakikita mo lang talaga yung realidad ng buhay mo. So you're ready to live something that is not worth it anymore. At handa ka ng mag-step forward and chase new opportunities, new experiences, new world, no? Kasi sabi mo, tama na, pagod na ako. Ayoko na ng ganito. O tumilapon. Yes, the Eight of Wands. Pag nakita mo tong Eight of Wands, this is really a good sign that you're on the right direction sa pag-alis mong yan. Parang yan talaga yung nakatadhana for you. And sabi dito, may darating sa'yong good news o magandang balita na magpapalakas lalo ng loob mo para umalis dyan sa mga bagay na ito. Kaya ready ka sumugal dahil sa good news na itong darating. Sabi ng iyong spirit guides, pagtanggap mo ng good news at nagkaroon ka ng lakas ng loob na umalis at bumitaw sa isang bagay, ito na yung journey mong bago, no? Kailangan daw talaga focus ka. Nakafocus ka sa gusto mo, alam mo yung gusto mo, idedire-diretso mo yan hanggang sa ma-reach mo to. Yung 9. Nasa 8 of Cups to 9 of Cups, talagang you're reaching your destination. You're reaching your wish. So para makarating ka dito, focus and tiwala sa sarili. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the King of Swords. Si King of Swords parang pinapayuhan ka, Cancer, to be smart. To be smart enough to know kung ano yung valuable sa hindi, kung ano yung worthy ng pagsugal at hindi. Sabi dito ng iyong spirit guides, dapat malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong gawin. At ready kang ipaglaban yon. Parang hindi ka papayag na harangan ka ng kahit sino or i-down ka ng kahit sino. Kasi sigurado ka na alam mo decisive ka na kumbaga So, continue fighting for your life. Continue fighting for your dreams. Kasi kaya mo. You have the King of Swords here. Kaya mong labanan lahat ng obstacles. You have the might, the smartness para ito ay isabuhay.
Nakita ko rin dito na matuto ka daw makipag-usap ng maayos. Especially sa mga bagay na inaalagaan mo with nurturing card here. Dapat talaga ready ka to make a move para sa mga inaalagaan mo at valuables mo. Okay? Hindi pwedeng, ay hindi ko po sure. Ay, sa iba mo na lang ibigay, hindi ako sigurado. Kailangan ikaw mismo, you're giving your effort to make sure na alam mo yung ginagawa mo. Para tumagal, humaba yung success nito sa'yo. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin. You have the Wheel of Fortune. Yes. Unti-unti nang bumabago yung kapalaran mo dahil kumikilos ka na. Ah, narinig ko dito sobrang sigurista ka na eh. Parang desididong-desidido ka na dun sa buhay na gusto mong buuin para sa'yo, para sa pamilya mo for the next many years. At doon nagsimulang umikot ang kapalaran. Kumbaga talagang nag-ano siya eh, nag-align siya para sa'yo. Kasi kumikilos ka na para ito'y matupad. Yun lang naman ang kailangan ni Wheel of Fortune eh. Para patuloy na umikot yung swerte sa'yo, kilos. At saka motibasyon, dedikasyon para lumaban. Kasi kung wala kang dedikasyon sa paglaban, hindi to iikot ng mabilis in your part. No? So napakaganda nitong near future mo, Cancer, no? Abangan mo 14 days, 14 weeks, or 14 months. Nakita ko yung drastic change sa kapalaran. Talaga nagagamay mo na, expert ka na, marunong ka na, at smooth sailing na ang lahat for you. So importanteng magic word dito, Cancer, palaban. Lalaban tayo para sa swerte natin. Okay? In the area of your challenge, meron po kayong stubborn and sacred boundaries. Sabi dito, huwag daw matigas ang ulo. Cancer. Pag kailangang ayusin, ayusin. Pag nagkamali, akuin ang pagkakamali at itama para magkaroon ng magandang diretsyo yung iyong journey. You also have sacred boundaries. Panahon na daw para mag-impose ka ng boundaries against other people na sumisira doon sa respect na merong dapat sila sa'yo. Example, si pinsan mo, close naman kayo, pero lagi niya kinukuha yung sapatos mo nang walang paalam, yung bag mo ginagamit na walang paalam, yung makeup mo, pinapahiram mo naman, pero pagbalik mo sa kwarto, makalat yung makeup mo, no? So, you need to impose boundaries na, huy, hindi porket pinsan kita lalabagin mo na tong respeto sa akin, especially with my valuables. So, parang ganon. Ganon din sa buhay, sa trabaho. Kung halimbawa lahat na lang trabaho nila ay sa'yo pinapasa, kahit naman pareho kayo ng job description, panahon na para iset mo yung limitasyon na, huy, trabaho mo yan, ikaw gumawa niyan, ito akin to. Parang ganyan. So, para hindi ka rin na-violate or naaabuso sa trabaho, minamaliit, kailangan talaga ipaglaban mo yung limitasyon nila sa'yo. Okay? In your challenge, meron po kayong the Ace of Wands. Sabi dito, panahon na para kumilos ka at isabuhay mo yung plano mo. Medyo ano ka pa wala ka pang kumpiyansa Medyo hindi ka pa confident dito sa naiisip mo Very promising ito for you. It's just that wala kang lakas ng loob para isabuhay itong plano na ito. This is the right time for you para maging excited ka at maging inspired ka na kumilos. Okay? Marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng narating sa buhay. You experienced a lot in your life. So, ano pa daw ba yung kinakatakot mo? You know naman yung kapasidad mo. Alam mo kung ano yung mga kaya mong gawin. The fact na naisip mo tong idea na to, the fact na naisip mo tong plano na to, ibig sabihin alam mong kaya mo. At alam mong possible para sa'yo. So, now, after watching this video, i-reevaluate mo yung mga plano mo and ask yourself, bakit ako takot sa mga planong to? Ano yung mga bagay na limitasyon sa akin na dapat kong plansyahin? At ano yung mga kahandaan ko? Nawiwili ba akong masyado sa mga pangarap ko na wala na akong pag-aksyon? Now is the right time for you to really tell yourself, kikilos ako para sa mga pangarap ko. Hindi siya pwedeng manatiling pangarap lang. Okay? The Ace of Wands is being clarified by you have, dalawa, the Star card and the Two of Wands. Yes, talagang making a bold move ito. With the Two of Wands telling you, kailangan talaga tayo sumugal, kumawala na tayo sa ating comfort zone, kaya hindi mo ginagawa ito May plano, may idea, hindi mo tinutulayan kasi kontento ka pa sa comfort zone mo.
Natatakot ka pang lumabas or sumugal or tumulay because you're afraid to fail. You're afraid to the negativity na nasa isip mo. Sabi dito, buhayin mo ang pag-asa sa puso mo. Meron kang dinasal, meron kang winish. Paano mo daw ito masusungkit kung kulang ka sa hope, kulang ka sa pag-asa? Sabi nga ni Coco Martin, love, joy, hope, di ba? So, bring back the hope in your life para ma-reach na tong dreams na ito, magkaroon ka na ng pagbabago sa buhay mo. Okay? Labas-labas ka sa comfort zone mo. Time na to make a big step forward. Okay? In your fortune, you have Journey by Moonlight, Believe in Magic. Yes, maniwala ka na kung nahihirapan ka ngayon, may magic ang Diyos, may milagro. Pagising mo bukas, malay mo mag-iba na yung kwento ng buhay mo, nakabangon ka na pala. So, wag mong limitahan ang mundo mo. Palawakin mo yan para makita mo pa kung ano yung pwede mong abutin. You have ascending the mountain, keep going forward. Yes, dumire-diretso ka lang. Ilaban mo yan. Kasi makikita mo kung gaano kaganda at kung gaano kabuti yung kapalaran para sa'yo. Kailangan mo lang talagang patunayan kay universe na ready ka to commit, ready ka na ibigay yung energy mo, effort mo, because it will be given back to you. Okay? In your fortune, meron po kayong the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, napakaswerte sa fortune area. Yung andar mo, kahit mabagal, kahit na paandap-andap, umaandar. May pinapatunguhan. Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangang ipakita sa lahat na, uy, successful na agad ako, uy, nakuha ko agad yung outcome. No. The slower the better, maybe because marami kang dapat ihanda, marami kang dapat puting-tingin at asikasuhin. Kaya parang pinapayuhan ka ni God na kung gusto mo talagang umandar to ng dire-diretso at walang patid at saka maganda yung latag ng plano, dahan-dahan lang. Because that is your superpower. To make sure that everything is correct, to make sure that everything is fine and working properly, kailangan paandap-andap talaga. Ang importante naman dito, umaandar ka. Hindi yung nagpaplano ka lang, nagpaplano, pero wala ka namang ginagawang hakbang. Yun, issue yun, problema yun. Pero dito, may movement eh. At handa kang ibigay yung effort para doon. So, it will come back for you. Nakita ko dito that whatever you're trying to plan this time, it will work out in your favor. And you will see the gradual pace at pagtaas ng antas sa ginagawa mo. So, congrats po. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Page of Cups. Wow! Okay, now we understand this fortune area. Narinig ko dito, magugulat ka sa isang biyaya sa'yo. May darating sa'yong good news about something at hindi ka makapaniwala na dumating. No? Dati umasa ka na, ay baka hanggang dito lang. Ay, baka sobrang tagal pa niyan. Ay, baka hindi pa to mangyayari. Biglang boom. Nagulat ka na parang dumating yung tawag, dumating yung confirmation, dumating agad yung result. Meron kang nakitang nagpagulat sa'yo at sobrang saya mo kasi dumating siya. Parang ganon. So, kung meron kang inaasikaso ngayon na medyo ang tagal-tagal na o nahihirapan ka, asahan mo yung surprising turn of events na talaga namang magpapaligaya sa'yo dahil may malaking pag-andar or malaking movement mula dito. So, congrats po. I-claim mo to. Kunin mo tong surpresa na yan. Surpresa. Para sa'yo yan. Claim, claim, claim. In your divine messages, you have communication is your key. Sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga marunong ka makipag-usap ng maayos. You have the answers you need are coming. Yes, kung gusto mo makuha yung mga sagot na gusto mo, kailangan talaga magkaroon ka ng mahusay na pakikipagtalas-tasan sa ibang tao. Kung ikaw ay mataas ang ego at masyadong maere, paano mo makukuha yung gusto mo kung sa communication palang bagsak na? 'Di ba? So, yan ang dapat mong isipin this time in order for you to get the things that you want. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Judgment card. Judgment card, pagkagising. Pagkagising sa mga bagay na hindi na worth it at ready ka nang tumulay sa mga bagong oportunidad o bagong journey. Parang sabi dito, at last, sumunod din si Cancer sa tawag sa kanya na Archangel Gabriel. Para sabi niya, huy, dito ka pumunta. Pero ikaw noon, iba-iba ginagawa mo. So ngayon talaga may alignment in your part. Na sumusunod ka na, sinusurrender mo na sabi mo, God,
Ito lang yung kaya kong gawin, kayo na pong bahala, idiretso mo ko. And then, yung tiwalang yun, spiritual trust na meron ka kay God, tumitibay ka. Pati yung intuition mo tumitibay din. Alam mo na kung ano yung dapat mong iwasan, mararamdaman mo na kung ano yung dapat mong gawin. Kumbaga talagang napakalakas ng intuition mo ngayon, yung gut feeling mo. So ngayon, continue surrendering to God. Gawin mo lang yung alam mong pinapagawa niya sa'yo. Kasi bukal sa loob mo yan eh. Mararamdaman mo yan na parang payapa, ang gaan-gaan sa loob. That is the right path. Okay? Now, narinig ko dito, answer the call. Answer yung mga bagay na talagang dapat mong gawin. At dadalhin ka nun sa tamang landas mo. Okay? Judgment card. The Nine of Pentacles. Wow, 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 wow. Sabi dito, answer the call that which makes you happy. Okay? Ang panahon to para ma-enjoy mo naman daw yung buhay. Kaya you need to surrender the fear or the perfection. Minsan kahit matutulog ka na lang, trabaho ka pa rin ng trabaho. Minsan dapat bigyan mo daw ng pagbabago yung life mo para ma-enjoy mo naman yung mga pinaghirapan mo. Meron kasi sa inyo kayod every single day na yung mga naipundar mo, yung mga relasyon mo, hindi mo na na-enjoy yung bonding time, sobrang busy. Naintindihan naman kita, Cancer, syempre, workaholic ka para sa pamilya, para sa future, para sa pera. Completely understandable yan. Pero paalala lang sa'yo, huy, mag-enjoy ka naman. Lasapin mo naman yung ganda ng buhay mo. Okay? Panahon to para tayo ay maging appreciative sa lahat ng pinagpawisan mo at pinagpaguran mo. Okay? Outcome mo to, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have dark man o lalaki daw po na moreno o maitim. Baka may concern daw po sa kanya ay kausapin mo. You have Cain, pay attention to your health. O Cancer, kalusugan, matulog, mag-relax. Kapag nakapag-relax ka at masaya ka sa ginagawa mo, balanse yan. Kapag balanse, ganoon din ang balance ng health mo at saka ng mental or physical man na health. Okay? So matulog, kumain ng tama, mag-exercise, okay? Another message, wind chimes, peace and harmony. So meron daw pong ditong element of katahimikan, harmonious relationships, at talaga namang peaceful resolution with everything. You have wall, misunderstanding. Yes, kailangan matinong pag-uusap para walang misunderstanding. Kung kailangan ng planchahin na agad para walang misinterpretation sa sinasabi mo, ganoon din sa kabilang side. Okay? Ang outcome ni Cancer for January 2026, wow, Eight of Pentacles. Eight of Pentacles, nakita ko rito yung reward sa trabaho, promotion, pag-angat ng antas ng ginagawa, recognition, yan. Kung ikaw ay kumikilos sa isang client-based na industriya, biglang dadami yung client. Yung pangalan mo magkakaroon ng magandang reputasyon. You are earning your integrity pagdating sa iyong ginagawa. Kaya continue working, continue being professional sa iyong ginagawa, ilaan mo yung effort mo dyan because nakita ko na malapit na yung achievement mo dito. Kung meron kang tina-target na certain goal pagdating sa trabaho o negosyo o career project, huwag kang mag-alala, darating ka rin dyan. So you are now mastering your skills at nagiging expert ka na din sa ginagawa mo. Kumbaga parang habang tumatagal, bumibilis na, nagiging sisiw na, nagiging mas maayos na kumpara before, no? Talagang nagiging gamay na gamay mo na yung ginagalawan mo. Which is good for you. Kasi nakita ko yung advancement at paglago sa'yo. The Eight of Pentacles, you have the Page of Wands. Yes, may darating talagang good news pagdating dyan sa inaasikaso mo. Like I've said kanina, baka nga promotion or recognition, reward na tatanggapin mo at sobrang excited ka. Para naman po sa ibang Cancer dyan, meron daw pong darating na bagong trabaho or opportunity na talaga magpapaangat sa'yo. Magiging busy ka daw this time with this new job at gagawin mo ang lahat para talagang maging mahusay ka dyan at mapakita mo sa kanila na ikaw yung best person to do this. No? So congrats po. Ito ay divinely orchestrated. Para sa'yo talaga to. Para sa ikaka-unlad mo. Congrats po. Okay? So Cancer, ito po ang inyong January 2026. Sana po ay nakaresonate ka. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages. Comment lang po kayo sa baba ha. Kung nakaresonate po kayo, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Cancer. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.